Mga kapuso, saktong isang linggo bago magbukas ang school year 2024-2025, kabi-kabila na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Kabilang dyan ang ilang paaralan sa Marinduque, Mountain Province, Zamboanga at Cotabato. Dito naman sa Metro Manila, isa sa mga pinaghahandaan ng mga taga-Potrero Elementary School sa Malabon, ang baha. Nagsagawa rin ng declogging sa mga kanal at tinanggal ang mga naipong tubig kontra dengue. Bagamat nakulangan, may ilang punto sa State of the Nation address na nagustuhan, maging ng ilan sa oposisyon. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, ngayong araw nga na ito ay umani ng iba't ibang reaksyon ang talumpati ni President Ferdinand Marcos Jr. Dito po sa Batasang Pambansa. Pero isa sa kanyang sinabi ang nagustuhan maging ng ilang nasa hanay ng oposisyon at yan nga po yung kanyang posisyon na iba na ang POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Nakaramdam talaga ako malaking tagumpay ito sa mga babae at bata na nagsumbong, sa mga whistleblower na nagsumbong. Ito'y importanteng tagumpay para sa mamamayan. Tama yung desisyon na iban itong POGO na to at maaari naman sigurong magkaroon ng ng alternatiba kung paano tayo kikita at hindi dito sa sugal. Pero Emil, pinuna rin ng ilang mambabatas yung ilang ipinunto naman ng Pangulo, kabilang kung paano lulutasin ang mataas na presyo halimbawa ng bigas at kulang daw ng minimum wage. Matagal na natin sinasabi, hindi sapat yung per region magtaas ng wage. Kaya ang na-file natin, national minimum wage. Pero hanggang ngayon, iniiwasan yon ng Pangulo. Gusto sana nating sabihin talaga sa Pangulo, no, na walk the talk. Kasi bakit? Kasi yung sinasabi na pagpresyo ng bigas, napaka-manipulative po ng ginagawa ngayon Kahit padamihan mo yung kadiwa, hindi pa rin naman niya talaga magiging solusyon. Irigasyon, napakaliit po nung nireport sa atin kasi ang laki-laki talaga ng bilang na walang irigasyon sa atin, sa bansa natin. Emil, bago ang mismong SONA ay may mga mensahe ang Makabayan Block ng Kamara na idinaan naman sa kanilang mga kasuotan. Kabilang dyan yung panawagan nila na itaas ang sahod ng mga guro, pagtutol sa panghimasok ng dayuhang militar sa West Philippine Sea at kalayaan mula sa impluwensya ng mga dayuhan. Ganon din, Emil, ay ipinunto naman ni Senadora Riza Ontiveros na meron siyang hindi narinig sa talumpati ng Pangulo at yan daw yung posisyon naman nito dun sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan muna po pinakahuling ulat mula sa Batasang Pambansa. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Naantala ang beauty pageant sa Iloilo City nang magkagulo sa entablado. Hinampas at sinuntok ng ilang individual ang lalaking nanghaharana noon sa mga kandidata. Base sa investigasyon, sinipa ng babaeng tiyahin umano ng isang kandidata ang lalaki habang paakyat sa entablado at saka siya kinuyog ng iba pa. Dati pa umanong may hidwaan ng dalawa na pareho ng pinagtatrabahuhan. Dahil sa insidente, pansamantalang itinigil ang pageant at itinuloy ng nadala sa istasyon ng pulis ang mga sangkot sa gulo. Pinagsisikapan po namin na kunan ng pahayag ang pamunuan ng barangay kung saan idinaos ang pageant pero wala pa silang tugon. Big winner sa 40th PMPC Star Awards ang ilang Kapuso at Sparkle Stars. Nagtay bilang Movie Actors of the Year sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para sa Rewind at Asia's multimedia star Alden Richards para naman sa 5 Breakups and a Romance. Takilya King and Queen sina Dingdong and Marian Rivera. Habang waging Movie Love Team of the Year sina Alden at Julia Montes. Triple tie naman sa pagiging Movie Actress of the Year sina Nora Honor, Vilma Santos at Maricel Soriano. Movie Supporting Actress of the Year si abot kamay na pangarap star Gladys Reyes.
At Movie Child Performer of the Year si Ewan Micael at New Movie Actress of the Year si Isabel Ortega para sa Firefly. At nakuha rin ng Team Firefly ang Movie Cinematographer of the Year na iginawad kay Neil Daza. New Movie Actor of the Year naman si Sparkle star Dustin Yu. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test kasunod ng paglabas ng isang video sa pagtitipon ng hakbang ng maysug sa Amerika. Sabi ni Duterte para matuldukan ang issue ay dapat sumailalim sa isang hair follicle drug test si Marcos. Kung hindi siya papayag, patunay umano ito na totoo ang video at ang kanyang drug addiction. Sabi pa ni Duterte, walang kinalaman ang liderato ng hakbang ng maysug sa pag-release ng video footage kung saan ayon sa pahayag ni Duterte ay makikita si Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot umano ng cocaine. Ang volunteers umano ng grupo ang nagdesisyon nito nang hindi ipinagbibigay alam sa kanilang organizing committee. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng gabinete na peke at malisyoso ang video. Hindi dumalo si Duterte sa sona ni Pangulong Marcos kaninang hapon. May bagong napagkasunduan ng Pilipinas at China kaugnay ng West Philippine Sea. Sabi ng China, papayagan ang mga resupply mission kung aabisuhan sila at kung sasalang sa on-site verification. Pero sabi ng ating Foreign Affairs Department, hindi yan tugma sa kanilang pinag-usapan. Nakatutok si Chino Gaston. Para hindi na maulit ang nangyaring paluan, harangan at banggaan ng mga Pilipino at Chino noong June 17 sa Ayungin Shoal, may bagong napagkasunduan daw ang Pilipinas at China sa bilateral consultation mechanism noong July 2. Wala pang opisyal na pahayag kung ano ang laman ng kasunduan, bukod sa kagustuhang i-de-escalate o pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, sang-ayon ng dalawang panig na hindi dapat malagay sa alangan ang posisyon ng parehong bansa sa South China Sea. Pero sa isang pahayag, sinabi ng China na papayagan lang daw nila ang RORE sa BRP Sierra Madre kung mag-aabiso muna ang Pilipinas sa kanila. Magkakaroon ng site verification sa maghahatid na barko at hindi magdadala ng construction materials. Sabi ng DFA, inaccurate o mali ang pahayag ng China. Hindi raw ito tugma sa napagkasunduan. Partikular ang sinasabing pag-aabiso muna bago ang delivery at ang on-site confirmation o pag-check sa kung ano ang i-deliver. Hindi tayo magpapaalam, wala tayong ipagpapaalam sapagkat ito ay karapatan natin. Ayon sa isang source ng GMA News na naroon sa bilateral talks, wala sa kasunduan ang gusto ng China na dapat magsabi muna sa kanila bago isagawa ang RORE. Wala rin ang site verification na gusto nila gawin at ang pagbawal nila sa pagdala ng construction materials. Nasa kasunduan na magpapatuloy ang RORE at iginiit ng Pilipinas na dapat walang pagharang na maganap sa tuwing may RORE. Bilang confidence building measures sa mga panahong sensitibo ang issue, mag-shift sa measured transparency ang galawan sa West Philippine Sea. Wala raw munang isasamang media sa mga RORE missions pero maglalabas pa rin ang National Task Force on the West Philippine Sea ng mga video at litrato ng RORE. Napagkasunduan din na magkakaroon ng effort ang dalawang bansa na i-de-escalate o pahupain ng tensyon. Maglalabas pa rin ng photo at video ang National Task Force on the West Philippine Sea matapos ang RORE. Ang Department of National Defense hindi pa raw natatanggap ang detalye ng kasunduan. We haven't been briefed yet. We are waiting the National Maritime Council to be briefed. Para kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang latest na pahayag ng China ay tanda na hindi ito seryoso sa pakikipag-usap. Ang hamon niya sa DFA, ilabas ang minutes ng meeting para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. It just shows there's bad faith on the part of the Chinese. They're now saying a different tool, saying that there is on-site inspection of prior notice. Yes. We always said we cannot allow that. What we should do is just file an arbitration case against China on the extended continental shelf area which they opposed. Ayon pa kay Carpio, hindi na kailangan ng anumang kasunduan sa China dahil ang Pilipinas lang ang may karapatan na pangasiwaan, magpatrolya at magtayo ng anuman istruktura sa loob ng sariling exclusive economic zone. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Extra challenging para kay David Licauco ang kanyang role sa Pulang Araw. Bukod kasi sa pag-aaral ng Nihongo, na-intimidate siya sa isang co-star. Kung sino, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Sa wakas, buo na ulit ang magkakaibigan.
Sanga-sanga at magiging komplikado ang relasyon ng magkakaibigan sa gitna ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Ito ang magiging sentro ng kwento ng family drama series na Pulang Araw. Ang mga kwento ng mga tauhan, bibigyang buhay ni na Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Licauco, at Alden Richards, with Dennis Trillo in a very special role. Siguradong aantig sa damdamin ng mga manonood. Ang pagganap na Hiroshi, ang nag-iisang Hapon sa grupo ng mga Filipino, ang itinuturing ni David na isa sa pinakamatinding hamon sa kanyang pagiging artista. Para sa sarili, sa ating pamilya, sa ating kapwa, lalo't higit para sa bayan. I had to study Nihongo and interpreter ako dito. So I was talking to mga Japanese military and I was talking to mga Filipino. So I had to like interpret everything. Pasample nga. Sige. Actually, ito yung kinuhaan namin yesterday. Hiya ako. Umain ako taga. Wasuraren naida. Honto ni aishiteru yo, Adelina. Tatanggapin ko kung ano man ang kapalaran ko. Mamatay ako may dangal, kaysa mamatay ako isang sinungal. Sumabay daw si David sa tindi ng emosyon na ipinuhunan ng kanyang mga kasama sa serye. Nangayak-yak ng konti, tapos ayun, ginawa ko, sumigaw lang ako. Actually, yun kasi yung pinaka-nahihirapan ako talaga na gawin sa acting dahil hindi talaga ako sumisigaw. Kasi nahiya ako eh. Alam ko it's acting, but syempre, yun pa rin yung personality ko na hindi talaga ako masigaw. Would you say that you broke out of your shell dahil dito sa project? Yeah, definitely. Kasi I think the roles na I was given before, mostly mga mayaman, negosyante, di ba? So wala yung ganitong klaseng problems. Mas close at komportable na talaga sina David at Barbie sa isa't isa matapos ang sunod-sunod na projects. At kay Barbie raw siya humuhugot ng inspirasyon, lalo na sa mga matitinding eksena. Maraki ang ipinagbago mo. Hindi ka nakagandahan yan. Pero kinabahan daw siya sa isang eksena sa Pulang Araw, lalo't hindi raw si Barbie ang kasama. Lumayo na kayo. Pumunta kayo ng probinsya. Yung scene ko with Alden, I think yun yung pinakamahirap na eksenang ginawa ko in my life. Dahil roller coaster of emotions eh. From happy to sad to getting mad and then eventually parang accepting defeat, you know. So ang dami talagang layers ng acting na yun. Well, na-experience mo na yung caliber ni Alden, ano? Pagdating sa acting, nung ginagawa mo yung eksena, na-intimidate ka ba? I think yung very first scene with him, I got intimidated. But I just told myself na, like, you are here for a reason. Like, you worked hard for this. So why would you get nervous, you know? So I was just, you know, trying to stay in the moment for me not to overthink. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.